Agosto 2014. Isang di malilimutang bagyo ang humagupit sa Pilipinas at ang dala nitong walang tigil na pag-ulan ay tila nilamon ang isang bahagi ng kabundukan ng Tagaytay. Ang buhos ng ulan na parang binutas ang kalangitan ay nagpatumba sa mga puno na ilang dekada nang nakatayo at nilunok maging ang matitigas na kalsadang sementado. At nang gabing iyon, sa likod ng isang marangyang bahay sa isang eksklusibong subdivision sa Tagaytay, isang dambuhalang pader na semento, 6 na metro ang taas, ang gumuho kasabay ng isang nakabibinging dagundong. At mula sa guho, lumitaw ang mga butong payat at naninilaw. Tila naging bahagi na ito ng semento, nakahalo at tumigas kasama nito. Ayon sa pagsusuri ng mga pulis, ang mga buto ay pag-aari pala ni Elena Reyes, ang asawa ng may-ari ng bahay, na may ulat na nawawala 6 na taon na ang nakalilipas. Noong tag-araw ng 2008, sinabi niyang ayaw na niyang mabuhay at bigla na lang naglaho. Paanong pagkatapos ng 6 na taon ay natagpuan siya sa loob mismo ng pader sa likod bahay ng sarili nilang tahanan. Ang mas kahina-hinala ay ang kilos ng kanyang asawa, si Jose Joey Reyes. Isang kapitan sa isang malaking airline company, tila perpekto ang naging buhay niya matapos mawala ang kanyang asawa. Buwan-buwan siyang lumilipad sa iba't ibang bansa at kilala siya ng lahat bilang isang mapagmahal na asawang naghihintay sa pagbabalik ng kanyang kabiyak. Talaga bang hindi niya alam na ang asawa niya ay nasa loob ng pader na semento? O naniwala ba siyang ang matibay na pader na iyon ay hinding-hindi guguho? 6 na taon, isang mahabang panahon na nakakulong si Elena Reyes sa malamig na semento. Ano kaya ang bagay na mahigpit niyang hinawakan at hindi binitawan hanggang sa huli? Ang asawang lumilipad sa himpapawid at ang asawang nakakulong sa pader. Isang malagim na sikreto na mananatiling nakabaon kung hindi dahil sa isang kalamidad. Ngayon, ilalantad natin sa mundo ang buong katotohanan kung paano ang isang tila perpektong krimen ay hinugasan ng rumaragasang tubig baha at ang kasuklam-suklam na kasakiman ng isang lalaki na nagtatago sa likod nito. Bago tayo magsimula, kung pipindutin ninyo ang subscribe button, sisiguraduhin kong magiging makabuluhan ang araw ninyo. Ang kuwento ng araw na yon, magsisimula na ngayon. Gabi ng Agosto, 17, 14. Tila isang butas sa langit ang nagbuhos ng walang katapusang ulan at sa wakas ay nagdulot ito ng trahedya. Habang ang buong Tagaytay ay lubog sa baha, pinatunayan ng bagyong sinabi ng Pag-asa na pinakamalakas sa kasaysayan na hindi lang ito isang babala kundi isang tiyak na kapahamakan. Ang putik at tubig na rumagasa mula sa gilid ng bundok ay nilamon ang mga kalsada at maging ang mga dambuhalang puno ay walang awang nabuwal. Sa gitna ng mapangwasak na tanawing ito, ang isang marangyang vacation village sa Tagaytay ang isa sa mga pinakamatinding napinsala. Naku naman, ulan lang ng ulan, ganito na agad ang abot natin. Inis na bulong ni Mang Cardo, isang heavy equipment operator, habang pinapagpag ang putik sa kanyang safety boots. Sa harap niya, ang dating matibay na 60-metrong retaining wall na sumusuporta sa likod bahay ng property ni Jose Reyes ay nagkawatak-watak na. Hindi nito nakayanan ang matinding puwersa ng lupa at tubig mula sa itaas at ang gitnang bahagi ng pader ay bumigay na may kasamang malakas na lagutok. Mula sa mga siwang, walang tigil ang pag-agos ng mapulang putik. Itinapat ni Mang Cardo ang kanyang radyo sa bibig at huminga ng malalim. Boss, hindi na to kaya ng simpleng ayos lang. Kailangan ng gibain lahat at simulan ulit mula sa pundasyon. Kinabukasan ng madaling araw, kasabay ng pagsikat ng araw, nagsimula ang malawakang clearing operations. Isang dambuhalang backhoe ang umugong habang isa-isang binubuhat ang mga tipak ng semento. Buong umaga, nakakabagot at mabigat ang trabaho.
Paulit-ulit lang na paglilinis ng putik at mga durog na semento, ngunit bandang 2:00 ng hapon may isang kakaibang bagay na pumukaw sa atensyon ni Mang Cardo malapit sa dulo ng pala ng backhoe. Aba, ano yon? Sa pagitan ng bunton ng kulay abong semento at mapulang lupa, may isang bagay na kumikinang. Pinatay ni Mang Cardo ang makina ng backhoe, kumuha ng pala at maingat na bumaba. Dahan-dahan niyang hinukay ang lupa sa paligid nito at bumungad ang isang malaking bulto na binalot ng makapal na waterproof na lona tulad ng ginagamit sa air cargo. Mahigpit itong tinalian ng packaging tape na parang isang mummy. Nakapagtataka, bakit may ganitong kargamento na nakabaon sa ilalim ng construction site? Nagtapon lang ba ng basura? Nagtatakang inilabas ni Mang Cardo ang kanyang cutter at sinimulang hiwain ang makapal na tape. Ngunit nang matanggal niya ang isang patong ng matibay na lona, biglang natigilan ang kanyang kamay. Ang laman nito ay hindi basura, kundi mga buto ng isang payat na tao. Walang bahid ng laman, puro kalansay na lang, at ang mga hungkag nitong mata ay nakatitig sa maulap na kalangitan. Tila matagal na itong naghihintay na matagpuan. Tao to, napasigaw si Mang Cardo at napatumba pa atras. Nahulog ang hawak niyang pala at ang matinis na tunog nito ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kabundukan. Tanging ang kanyang mabilis na paghinga at malakas na tibok ng puso ang maririnig sa lugar. Makalipas ang 30 minuto, ang mga tauhan ng Scene of the Crime Operatives, SOCO, at mga investigador mula sa Tagaytay City Police Station ay kinordon na ng dilaw na police line ang buong lugar. Sa pagitan ng amoy ng ulan at lupa, sumisingaw ang masangsang na amoy ng isang krimen. Si Police Captain David Santos ng Investigation Unit ay nagsusuot ng latex gloves habang matamang sinusuri ang bahagi ng pader kung saan natagpuan ang mga buto. Pinagmasdan niya ang hiwa ng semento at ang lokasyon ng bangkay. Napailing siya at napamura. Plinano to. Inilibing muna bago ibinuhos ang semento ng retaining wall. Ang katabi niyang si Sergeant Marco Cruz na kumukuha ng mga litrato ay sandaling huminto. Paano niyo nasabi agad yan, sir? Posible rin namang hinukay lang at inilibing matapos gawin ng pader. Itinutok ni Captain Santos ang kanyang flashlight sa sahig na semento. Tingnan mo maigi. Ang bangkay ay nakahiga ng patag na patag sa ibabaw mismo ng pundasyon ng pader. Kung inilibing ito matapos gawin ng pader, kailangan nilang basagin itong makapal na reinforced concrete mula sa itaas. Pero wala kang makikitang bakas ng sapilitang pagwasak. Itinuro ni Santos ang makapal na lona na bumabalot sa bangkay. Ito yung tinatawag na buhos. Noong ginagawa ang pader, inilagay muna nila ang bangkay sa loob ng molde tapos saka binuhusan ng semento. Naging perpektong nitso ito ng tumigas. Kung tama ang kanyang sinabi, ang may gawa nito ay malamang na may direktang kaalaman sa proseso ng konstruksyon o siya mismo ang nagpatayo nito. Maingat na kinuha ng SOCO ang ilang ngipin at piraso ng buto at dinala sa crime laboratory para sa pagsusuri. Lumipas ang 2 araw ng tensyon sa lugar. Hapon ng Agosto 19, isang fax ang dumating sa opisina ng Tagaytay Police. Mabilis na kinuha ni Sergeant Cruz ang papel at tumakbo sa lamesa ni Captain Santos. Sir, may resulta na po ang pagkakakilanlan. Umikot sa kanyang silya si Santos at kalmadong nagtanong, sino? Nasa listahan po ng mga nawawala. Elena Reyes, Gabin Tetles Anyos. May missing person report na isinampa noong Hulyo 2008. Nanlaki ang mga mata ni Santos nang matanggap ang dokumento. 2008? 6 na taon na pala. Sinong nag-report? Ang asawa niya, si Jose Joey Reyes. Ang trabaho, kapitan ng isang malaking airline. At huwag po kayong magugulat, ang address niya ay eksakto sa lugar kung saan natagpuan ang bangkay. Napahampas sa mesa si Captain Santos at tumayo. Ang silya ay umusog at lumikha ng ingay.
Isang babaeng sinasabing umalis sa sarili niyang paa, 6 na taon na ang nakalipas. Tapos matatagpuan ngayon bilang kalansay sa loob ng pader sa sarili niyang bakuran. Ito na siguro ang pinakamalinaw na kaso. Sakto namang tumunog ang cellphone ni Sergeant Cruz. Matapos ang maikling sagot, tumingin siya kay Santos na may seryosong mukha. "Sir, na-check ko na po ang travel records. Si Jose Reyes darating sa Naiya sa loob ng 2 oras. Hinablot ni Santos ang kanyang jacket. Puntahan natin. Kailangan nating magkausap." 1 oras at kalahati ang lumipas, ang arrival lobby ng Naya ay siksikan sa mga turistang pauwi mula sa kanilang bakasyon. Sa gitna ng mga masasayang mukha, ang 2 detective ay may matatalim na tingin. Pagdating ni Santos at Cruz sa gate, sakto namang papalabas si Jose Reyes, hila-hila ang isang mamahaling maleta. Nasa kalagitnaan ng kanyang 50s, malinis tingnan, suot ang plansadong uniforme ng kapitan at makintab na sapatos na katad. Sa unang tingin, siya ang perpektong halimbawa ng isang matagumpay na lalaki. Hinarang ni Santos si Jose. "Mr. Jose Reyes?" Nagulat si Jose sa biglaang paglapit ng mga pulis. Itinapat ni Santos ang kanyang police badge. "Opo, ako nga. Bakit po?" Kahit sinusubukang maging kalmado ni Jose, hindi nakaligtas sa mga mata ni Santos ang bahagyang panginginig ng mga kalamnan sa kanyang mukha. "May itatanong lang po kami tungkol sa asawa ninyo, si Mrs. Elena Reyes. Maari po ba kayong sumama sa amin sa presinto?" Sa isang iglap, tila nawalan ng kulay ang mukha ni Jose. Ang pagkakahawak niya sa hawakan ng maleta ay humigpit na halos mamuti ang kanyang mga daliri. "Si Elena? Anong nangyari sa asawa ko?" Nanginginig niyang tanong, pero ang kanyang mga mata ay ligaw at puno ng kaba. Hindi ito pag-aalala, kundi takot. Ngumisi ng bahagya si Captain Santos at lumapit pa. Ang kanyang mahinang boses ay parang patalim na tumusok sa tainga ni Jose. "Dahil mukhang interesado ka, sasabihin ko na. Gumuho ang retaining wall sa bahay niyo sa Tagaytay dahil sa landslide dulot ng malakas na ulan." "Landslide?" Tila wala sa sariling bulong ni Jose. Hindi pinalampas ni Santos ang pagkakataon at ibinigay ang huling dagok. "Akala mo siguro perpekto ang pagkakabaon mo, ano? Pero mukhang hindi kasama sa kalkulasyon mo ang ulan na ibinuhos ng langit." Nang marinig iyon, tuluyan nang nawala sa sarili si Jose. Mabilis niyang kinuha ang cellphone mula sa bulsa. Ang mga daliri niya ay nanginginig habang nagdadial. Hindi pamilya ang tinatawagan niya. Ang kanyang perpektong krimen ay gumuho dahil sa isang hindi inaasahang kalamidad. Ang tanging pag-asa na lang niya ay ang kanyang abogado. "Attorney Fernandez, tulungan niyo ako!" Sigaw ni Jose sa telepono, ang mukha'y namumutla habang humihingi ng saklolo sa kanyang abogado. Ilang sandali pa, sa loob ng interrogation room ng Tagaytay Police Station, ang hangin ay mas mabigat at maalinsangan kaysa sa labas. Kahit umuugong ang aircon, hindi nito napapawi ang tensyon sa pagitan nila. Nakaupo si Jose sa isang malamig na silya. Ang mga kamay ay maayos na nakapatong sa kanyang mga hita. Pinapaikot ni Captain Santos ang ballpen sa kanyang mga daliri. "Mr. Reyes, uulitin ko ang tanong. Noong 2008, habang ginagawa ang retaining wall, nasaan ka?" Lumingon si Jose at tumitig sa isang sulok ng mesa. "Gaya po ng sinabi ko, ipinaubaya ko na sa kontratista ang lahat. Abala po ako sa paghahanda para sa aking flight." Ibig sabihin, kahit may malaking konstruksyon sa likod bahay mo, hindi ka man lang sumilip. "Opo. Maingay po kasi, kaya sinara ko lahat ng bintana." Napangisi si Santos at kumuha ng isang papel mula sa makapal na folder. "Aba, kakaiba yan. Natatandaan mo ba ang foreman ng construction noon? Isang mangkardo. Ang testimonya niya ay salungat sa sinasabi mo." Halatang kinabahan si Jose. Sinubukan niyang panatilihin ang tingin kay Santos. "Ano pong ibig niyong sabihin?" Malinaw na malinaw daw sa alaala ni Mangkardo.
Bigla ka raw dumating sa site bandang alas 8 ng gabi. Iwinagayway ni Santos ang papel. Sinabi mo raw, kailangan kong personal na i-check ang sukat at mga bakal bago buhusan bukas, kaya umuwi na kayong lahat. Dahil doon, tuwang-tuwa raw ang mga trabahador at naginuman pa. Nanginginig ang mga mata ni Jose. Ganun po ba? Matagal na po kasi hindi ko na matandaan. Pero si Mang Cardo, hinding-hindi raw niya malilimutan. Kinabukasan, pagdating niya, ang mahirap na trabahong pagpapatag ng sahig ng pundasyon ay tapos na at napakakinis pa. Para raw siyang nilinlang ng engkanto. Mukhang ikaw ang gumawa ng lahat ng iyon mag-isa sa gabi, di ba? Opo, parang ganoon nga po. Masyado po kasi akong metikuloso. Nag-aalala ako na baka hindi maging maayos ang trabaho. Humina ang boses ni Jose. Isang butil ng pawis ang tumulo mula sa kanyang noo. Sumingit si Sergeant Cruz na nagtatype sa laptop. Tama na, yang usapan sa construction. Pag-usapan naman natin ang asawa nyo. Hulyo 11, 2008, gabi kung kailan siya nawala. Sa pagitan ng alas 11 ng gabi at 1:00 ng madaling araw, nasaan ka at ano ang ginagawa mo? Nasa bahay, natutulog. Ilang beses ko bang sasabihin? May pruweba ka ba? May CCTV ba sa bahay nyo o may nakakita sa iyong natutulog? Umiling si Jose. Mag-isa lang ako. Mula nang umalis si Elena, ako na lang ang mag-isa sa bahay. Biglang napahampas sa mesa si Captain Santos. Teka, Mr. Reyes, hindi tugma ang sinasabi mo. Ang asawa mo ay nawala mismo ng gabing iyon, pero sinasabi mong mag-isa ka nang nakatira noon? Parang mali yata ang pagkakasunod-sunod. Nanginginig ang mga labi ni Jose. Sinubukan niyang itago ang kaba at pinunasan ang pawis sa noo. Nagkamali po ako ng sabi. Magkahiwalay po kami ng kwarto ni Elena, hindi na po kami magkasundo. Kaya ibig kong sabihin, mag-isa akong natutulog. Hindi pinalampas ni Santos ang mga mata ni Jose. Isang mag-asawang hindi magkasundo, nakatira sa iisang bubong, pero hindi mo man lang narinig ang ingay ng pag-iimpake at pag-alis niya. Ang isang kapitan, ganyan kahina ang pandinig, paano ka nakakapagpalipad ng eroplano? Kinabukasan, sa ilalim ng tirik na araw, nagtungo sina Santos at Cruz sa Tagaytay. Sinimulan nila ang pagtatanong sa mga kapitbahay para makahanap ng butas sa alibi ni Jose. Sa isang maliit na sari-sari store sa bungad ng village, isang matandang babae na nagpapaypay ang sumalubong sa kanila. Si Elena Reyes? Oo, kilala ko yan. Yung asawa ng piloto sa bahay sa taas, di ba? Tumango ang matanda. Ano po ang tingin sa kanya ng mga tao dito? Hay, nako, kawawa yung babaeng yun. Ang asawa niya piloto, malaki ang kita pero si Elena laging luma ang damit, parang hindi pinagagastusan. Ganoon po ba? Minsan, bumili yan ng isang tray ng itlog, nanginginig pa habang binubuksan ang pitaka, tapos nakiusap kung pwedeng tawaran ng 10 piso. Naawa ako kaya ibinigay ko na lang. Habang masigasig na nagsusulat si Sergeant Cruz, nagtanong siya, "Kumusta po ang pagsasama nila? May naririnig po ba kayong pag-aaway?" Lumingon-lingon ang matanda at ibinaba ang boses. "Alam mo, medyo malapit ang bukid ko sa bahay nila. Minsan, kapag gabi, may naririnig akong mga nakakatakot na tunog. Mga kalabog, parang may nagbabagsakan. May sigaw din ng babae, tapos iyak." Kumunot ang noo ni Santos. "Madalas po ba? Parang 1 o 2 beses sa isang buwan. Pero ang mas nakapagtataka, alam mo ba, kinabukasan. Kapag pupunta yung babae dito sa tindahan, kahit tirik ang araw, laging naka-long sleeves. Yung hanggang leeg pa, para may tinatago. Itinatago ang mga pasa. Ganoon po ba?" "Eksakto. Habang pumapayat ng husto, yung babae, yung asawa niyang lalaki, ni Anino, hindi ko makita. Nakakainis." Nang hapon ding iyon, dumating ang resulta ng autopsy mula sa crime lab. Pagbalik sa opisina, binasa ito ni Santos at napasipol. "Marco, halika dito. Tingnan mo.
Tama ang hinala ko. Lumapit si Sergeant Cruz. Anong lumabas, sir? Tingnan mo to. May lamat sa ikatlo at ikaapat na tadyang, may bakas ng paghilom. Tapos itong kaliwang braso, may luma ring bali, defense wounds, ibay. Kapag may sumusuntok o pumapalo mula sa itaas, natural na itataas mo ang braso para sumangga, doon na bali. Pinagmasdan ni Cruz ang x-ray. Magkakaiba ang panahon ng mga bali. Hindi ito nangyari ng sabay-sabay. Ito ang matibay na ebidensya ng paulit-ulit na karahasan. Ang gagong si Joey. Sinasabi niyang umalis lang, pero ito pala ay isang trahedyang dulot ng domestic violence. Ibinagsak ni Santos ang report sa mesa. Hindi ito bigla ang init ng ulo. Matagal niya itong pinahirapan bago tinuluyan. Sakto namang pumasok ang kanilang hepe, may hawak na sobre. "Oh, Santos, lumabas na ang resulta ng financial records ni Reyes at malaking isda ang nahuli natin." "May nakuha po, sir?" "Hindi lang nakuha. Noong Agosto 2008, isang buwan matapos niyang i-report na nawawala ang asawa niya, kumuha siya ng loan gamit ang life insurance ni Elena. 2 milyong piso. Nag-alab ang mga mata ni Santos. 2 milyon? Ibig sabihin, kailangan niya ng malaking pera noon. Saan niya ginamit? Dito ka matatawa. Ang buong pera napunta sa mga account na konektado sa sugal, illegal na casino, online sabong, horse racing, kumpleto, Ricados. Napailing si Cruz. Grabe, habang nawawala ang asawa niya, ginamit niya ang perang parang katumbas ng buhay nito para magbayad ng utang sa sugal at magpasarap. Akala mo yun lang. Tingnan mo ulit ang travel records niya. Mula 2008, kahit wala siyang flight, madalas siyang lumabas ng bansa, Macau, Pilipinas. Natatakot na masikip ang mundo sa kanya, kaya laging nasa labas. Nap-clenched ng kamao si Santos. Na-corner na si Joey. Mag-request na tayo ng hold departure order at arrest warrant. Wala na siyang tatakbuhan. Naayos ko na. Na-alert na ang airport at mga pantalan, ngumiti ang hepe at tinapik si Santos sa balikat. Gabi na at wala ng tao sa opisina, pero mag-isang naiwan si Santos sa ilalim ng ilaw ng kanyang desk lamp, binubuklat ang case file. Sa whiteboard, magulong nakasulat ang mga kilos ni Jose, ang petsa ng pagkawala ni Elena at ang schedule ng construction. Sinimulan niyang ayusin ang mga piraso ng puzzle sa kanyang isip. Hindi ito aksidente, bulong niya. Binuksan niya ang kalendaryo sa Hulyo 2008. Ang petsa ng pagkawala ni Elena at ang petsa ng pundasyon ng pader ay eksaktong 1 araw lang ang pagitan. Itinaon niya sa schedule ng construction. Pinili niya ang perpektong araw para itago ang bangkay. Akala niya, kapag nasa semento na, hindi na mabubulok at hindi na matatagpuan, isang perpektong krimen. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Sa labas, kumikislap ang mga ilaw ng gabi. Naisip niya ang mukha ni Jose, na sa loob ng 6 na taon ay nagsusuot ng uniforme, nagpapalipad ng eroplano at nagpapanggap na isang mabuting asawa, ngunit hindi pinahintulutan ng tadhana ang kanyang kayabangan. Isang hindi inaasahang kalamidad ang gumiba sa matibay na pader ng kanyang kasinungalingan. 11:00 na ng gabi. Inayos ni Santos ang mga dokumento at inisip ang plano para bukas. Kailangan niyang gibain ang bawat kasinungalingan ni Jose at ipakita sa mundo kung anong klaseng impyerno ang pinagdaanan ni Elena Reyes para bang naririnig niya ang boses nito. Ang huling sigaw ng babaeng 6 na taon nang nakakulong sa malamig na nitso ng semento. Umaga ng Agosto 2000, isang tawag sa telepono ang bumasag sa katahimikan ng opisina. Si Santos ang sumagot. "Hello, Investigation Division, Captain Santos speaking." Ang boses sa kabilang linya ay mahina at nanginginig. "Hello po, pulis po ba ito? Ako po si Angela, anak ni Elena Reyes." Mabilis na umayos ng upo si Santos. "Yes, Angela. Hinihintay namin ang tawag mo. Anong maitutulong ko?"
Habang inaayos ko po ang mga gamit ni Mama, may nakita po akong kakaiba. Sa paborito niyang winter coat, may tahi sa loob ng bulsa. Tinanggal ko po yung tahi at may matigas na bagay sa loob. Ano yon? Isang passbook po. Isang secret passbook na siguradong hindi alam ni Papa. Agad na nagtungo sina Santos at Cruz sa Maynila. Isang oras ang biyahe at narating nila ang isang lumang apartment sa Sampaloc. Sa harap ng isang maliit na kwarto, nakilala nila si Angela, 25 taong gulang na siya at kamukhang-kamukha ng kanyang ina sa mga litrato. Namumugto ang kanyang mga mata at hawak niya ang isang lumang kulay abong coat. Sir, eto po yung passbook. Ang tahi sa loob ng coat ay halatang gawa ng isang hindi sanay. Mula sa lihim na espasyong iyon, lumabas ang isang luma at maruming passbook. Maingat itong kinuha ni Santos. Ang huling transaksyon ay may petsang Hulyo 10, 2008. Hulyo 10, bulong ni Sergeant Cruz. 5 araw bago siya nawala, may huling deposito siya. Tinuro ni Cruz ang listahan ng deposito. Sir, tingnan niyo po, kakaiba ang mga pangalan ng nagdeposito. Ano? Hindi pangalan ng tao. Tagaytay Hotel, Tita Nena's Carinderia, Flyer Distribution, at ang mga halaga 500 pinan, 1,200,000. Puro arawan. Napako ang tingin ni Santos sa unang pahina sa tabi ng pangalan ng account holder. May nakasulat sa asul na ballpen, medyo nanginginig ang sulat para sa pag-aaral ni Angela. Buhay ko to. Nang makita ito ni Angela, bumuhos ang kanyang mga luha. Mama, bakit? Bakit kailangan mong gawin to? Inabutan ni Santos si Angela ng isang basong tubig. Angela, hindi mo ba alam na nagtatrabaho ang nanay mo sa labas? Hindi po. Kahit sa panaginip, hindi ko po naisip. Ayaw na ayaw po ni Papa na lumalabas siya ng bahay. Pero minsan, napapansin kong magaspang at may mga sugat ang kamay niya. Kapag tinatanong ko, sinasabi lang niyang nasugatan sa gawaing bahay. Hindi na makapagsalita si Angela. Tiningnan ni Santos ang final balance sa passbook, 200,000 piso, 200,000. Ang pawis at pagod ng isang ina sa loob ng 3 taon, barya-barya niyang inipon. Alam kaya ito ng tatay mo? Umiling si Angela. Imposible po. Bawat sentimo na gagastusin ni Mama, binabantayan niya. Pagkatapos mamalengke, ilalatag niya ang mga resibo sa mesa at iisa-isahing i-check. Kapag may kulang kahit piso, magagalit siya at mag-iingay sa buong bahay. Hindi makapaniwala si Sergeant Cruz. Isang international pilot, ganoon kalaki ang sahod pero hindi nagbibigay ng sapat na panggastos. Panggastos po, laging walang cash ang wallet ni Mama. Tuwing umaga, mag-iiwan si Papa ng 1,000 piso sa mesa bago pumasok. Yun na po ang pambili ng pagkain namin ng kapatid ko. At lahat ng gastusin sa bahay, laging sinasabi ni Papa, tanga ka kasi at hindi marunong humawak ng pera, kaya ako na ang gagawa. Pero si Mama, tinitiis niya lahat para makapag-ipon para sa pag-aaral ko. Tumango si Santos. Kaya kapag naka-flight ang tatay mo, doon siya palihim na lumalabas. Opo, sasabihin niyang mag-grocery lang. Itong coat na to, 10 taon na niyang sinusuot. Kapag sinasabi kong bilhan ko siya ng bago, aawayin lang daw siya ni Papa dahil nagsasayang ng pera. Niyakap ni Angela ang lumang coat at humagulgol. Pumunta ang mga detective sa bangko at nakuha ang buong transaction history. Ang mga tala mula 2005 ay parang isang talaarawan ng pagtitiis. Tingnan mo, sir. Sa simula ang liliit ng halaga, P200, P300 beses. Naglilinis sa hotel, naghuhugas ng plato sa karinderya. Pero habang tumatagal, dumadalas ang deposito at lumalaki ang halaga. Habang papalapit sa kolehiyo ang anak niya, mas lalo siyang nagsikap. Napabuntong hininga si Santos. 3 taon niyang pinaghirapan ang 200,000. Para kay Elena, buhay niya ang perang ito. Nang gabing iyon, muling ipinatawag ni Santos si Jose. Suplado pa rin ang itsura nito. Alam mo ba na may sariling passbook ang asawa mo?
Napatawa si Jose. Anong kalokohan yan? Saan naman kukuha ng pera si Elena para magbukas ng account? Nasa bahay lang yon. Naglinis ng hotel, naghugas ng plato sa pabrika ng pagkain, namigay ng flyers sa kalsada. Ganyang klase ng trabaho para makapag-ipon. Biglang namula ang mukha ni Jose. Hindi dahil sa hiya o pagsisisi, kundi sa galit. Ano? Ganyang mga maruruming trabaho? Huwag nga kayong mag-imbento. Paano na ang reputasyon ko? Asawa ng isang kapitan, naghuhugas ng plato ng ibang tao, napailing si Santos. Reputasyon ba talaga ang iniisip mo ngayon? Ang asawa mo, sa gitna ng pang-aabuso mo, nagtiis ng 3 taon para lang mapag-aral ang anak nyo. Kasinungalingan. Nasa bahay lang si Elena. Alam nyo ba kung gaano ko siya sinabihan na huwag lumabas-labas? Hinampas ni Jose ang mesa. Inilabas ni Santos ang passbook. Malinaw na nakasulat dito, para sa pag-aaral ni Angela. Buhay ko to. Sulat kamay ng asawa mo. Kilala mo, di ba? Natigilan si Jose. Ngunit matigas pa rin ang kanyang mga mata. Tinumbok ni Santos ang puso ng usapin. 200,000 piso. Pera na parang ilang pirasong chips lang sa kasino para sa'yo. Pero para sa asawa mo, iyon ang kinabukasan ng anak niya at ang sarili niyang buhay. Kaya ang perang, yon. Naputol ang pagsasalita ni Jose. Lumapit si Santos. Dahil ba sa perang ito kaya kayo nag-away? Habang lumalaki ang utang mo sa sugal at wala kang mahanap na pera, aksidente mong nahanap ang passbook na ito, di ba? Hindi ko alam yan. Pinilit mo siyang ibigay, di ba? Pero hanggang sa huli, tumanggi siya. Kahit buhay niya ang kapalit, hindi niya ibibigay ang pondo para sa anak niya. Nagsimulang manginig ang mga kamay ni Jose. Nagbalik sa isip niya ang gabing iyon kung paano niya sinubukang agawin ang passbook na buong tapang na ipinagtanggol ni Elena. Ngunit hanggang sa huli, hindi siya umamin. Habang nagtatapos ang interogasyon, nanatili si Santos sa opisina. Ang kaso ay hindi na simpleng pagkawala o biglaang pagpatay. Sa isip ni Santos, malinaw ang imahe ng isang ina na sa kabila ng karahasan ng asawa ay nagtitiis magkuskus ng sahig at mamigay ng flyers para sa kanyang anak. Ang ipinagtatanggol niya ay hindi lang pera, kundi ang pag-asa para sa kinabukasan ng kanyang anak. Ipinangako ni Santos sa sarili, ang nawasak na dignidad at malagim na pagkamatay ni Elena ay kailangang malaman ng buong mundo. Umaga ng Agosto, mid-21, sa malamig na laboratorio ng Soco, tinawag ng hepe ng forensics na si Dr. Ramirez, si Captain Santos. Sir, halika dali! May nakuha kaming mahalagang ebidensya mula sa lonang bumabalot sa bangkay. Lumapit si Santos. Ano yon? Fingerprints? Mas maganda pa. Sa loob ng lona, eksakto sa bahaging nakadikit sa likod ng leeg, may nakita kaming metal. Itinaas ni Dr. Ramirez gamit ang tiyani ang isang maliit na bagay. Sa ilalim ng ilaw, kumislap ang isang mamahaling silver na cufflink. Kahit may putik, kitang-kita pa rin ang kinang nito. Tingnan niyo po, may nakaukit na initials, J.R. Kinuha ni Santos ang magnifying glass. J.R. Jose Reyes. Malaki ang posibilidad at ang lokasyon kakaiba. Hindi sa labas ng lona, kundi sa loob, nasa pagitan ng bangkay at ng plastik. Ibig sabihin, kasama itong naipasok noong binalot ang bangkay. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa labi ni Santos. Habang binabalot ng salarin ng bangkay, nalaglag ang cufflink mula sa kanyang manggas. Sa sobrang taranta, hindi niya napansin at tinuloy ang pag-tape. Mukhang ganoon nga. Habang sinusubukang itago ang lahat, nag-iwan siya ng sarili niyang bakas. Tinitigan ni Santos ang ebidensya. May isa pa siyang hindi napansin, sabi ni Dr. Ramirez. Itinuturo ang isa pang mikroskopyo. Sa dulo ng packaging tape, may napakaliit na hibla ng buhok, parang alikabok lang sa mata. Sumilip si Santos. Sa loob ng lente, isang kulay gintong buhok ng hayop ang malinaw na nakikita.
Hindi ito buhok ng tao, kaya bang i-analyze? Nagmatch na, Golden Retriever, at base sa kondisyon alagang-alaga, buhok ng aso, tumango si Santos. Pero walang aso si Jose. Nang hapong iyon, muling ipinatawag si Jose. Kahit halatang pagod na, matapang pa rin ang kanyang mga mata. Walang imik na inilapag ni Santos ang litrato ng cufflink sa mesa. Mr. Reyes, pamilyar ka ba dito? Nang makita ito, nanlaki ang mga mata ni Jose. Saan niyo nakuha yan? Mula sa loob ng lonang bumabalot sa asawa mo. Eksakto sa likod niya. Nanginginig ang mga labi ni Jose. Imposible. Nawala ko yan noong 2008 sa isang business trip. Akala ko naiwan ko sa hotel. Isang bagay na naiwan mo sa hotel. Paanong napunta sa loob ng lona ng bangkay ng asawa mo pagkatapos ng 6 na taon? Nag-teleport ba? Sa sarkastikong tono ni Santos, nagpanik si Jose. Si Elena, ninakaw niya. Yan, may ugali siyang pakialaman ang mga gamit ko. Napahampas sa mesa si Santos. Mag-isip ka nga ng matinong dahilan. Ninakaw ng asawa mo ang cufflink mo, idinikit sa likod niya at pumasok sa loob ng lona. Hindi na nakapagsalita si Jose. Ang pawis sa kanyang noo ay nagsasabi ng kanyang tunay na nararamdaman. Inilabas ni Santos ang ikalawang baraha. Isa pa. Noong 2008, may kabit ka, di ba? Isang Cristina ang pangalan. Namutla si Jose. Paano nyo? May alaga siyang aso, tama? Mula sa tape na ginamit sa pagbabalot sa bangkay, may nakuha kaming buhok ng aso, Golden Retriever, katulad ng alaga ni Cristina. Nagmatch ang breed. Kasalukuyan naming isinasailalim sa DNA analysis, pero alam na natin ang resulta, di ba? Sumandal si Jose sa silya. Imposible. Pumunta ka sa bahay ni Cristina pagkatapos ng krimen o kinuha mo ang tape mula sa bahay niya. Alin sa dalawa? Hindi totoo yan, umiyak si Jose. Ngunit hindi ito luha ng pagsisisi, kundi ng desperasyon. Nang gabing iyon, kinausap ni na Santos at Cruz si Cristina, isang babaeng nasa early 40s, halatang kinakabahan. Miss Cristina, natatandaan niyo po ba ang gabi ng Hulyo, 2008, yung gabing dumating si Jose Reyes? Tumango si Cristina. Opo, gabi na po, yon at wala siyang pasabi. Anong oras po? Lagpas hating gabi na po. Nagulat ako kasi kinakatok niya ang pinto. Ano pong itsura niya? May kakaiba po ba? Kumunot ang noo ni Cristina. Opo, kakaiba po. Gusot ang buhok niya at amoy lupa ang damit. At higit sa lahat, huminto siya sandali. Malansa po siya. Malansa? Opo, parang amoy sa palengke. O parang amoy kalawang. Amoy dugo po. Nagkatinginan sina Santos at Cruz. Dugo at lupa. Malinaw na ebidensya na galing siya sa crime scene. Ano pong ginawa niya? Dumiretso po siya sa banyo. At nagtagal siya doon, halos 1 oras. Rinig na rinig ko po ang malakas na pagkuskus niya. Yung damit niya, sabi niya lalabhan niya, kaya binalot niya sa itim na plastic bag at dinala palabas. Tapos po, sir, ang pinakakakaiba ay yung aso ko. Ang Golden Retriever niyo po? Opo, si Max. Mabait po yun sa tao at laging masaya kapag nakikita si Joey. Pero nang gabing yon, iba po. Pagpasok pa lang ni Joey, walang tigil siyang tumahol. Nakataas ang balahibo niya at nagtago sa sulok, nanginginig na parang nakakita ng multo. Paglabas sa interrogation room, bumili si Santos ng kape sa vending machine, halos buo na ang puzzle. Tumango si Cruz. Pinatay ni Jose ang asawa niya, inilibing sa pader, tapos tumakas sa bahay ng kabit para magtago ng ebidensya. Eksakto. Nilinis ang katawan, tinapon ang damit. Masyadong maingat, pero may mga butas. Ang cufflink, ang buhok ng aso, tumingin si Santos sa labas. Walang perpektong krimen. Binibigyan ng tadhana ng kayabangan ng mga kriminal, at ang kayabangang iyon ang nagpapahamak sa kanila. Ang lahat ng ebidensya ay tumuturo kay Jose.
pero kulang pa sila ng isang matibay na alas para makumbinsi ang korte. Kailangan nilang mapaamin si Jose o makahanap ng isa pang katotohanan na siya lang ang nakakaalam. Agosto, 22, hapon. Kusang dumating si Jose sa presinto kasama ang kanyang abogado, si Attorney Fernandez, isang kilalang criminal lawyer. Captain Santos, ang kliyente ko ay handa nang sabihin ang katotohanan. Wala na siyang itatago. Pindot ni Santos ang record button. Sige, pakinggan natin. Ano na namang nobela ang isinulat ninyo? Nagsalita si Jose. Nang gabing iyon, nagkaroon kami ng matinding pagtatalo ni Elena. Tungkol saan? Sa pera. Nalaman ko na may tinatago siyang pera. Naramdaman kong niloko niya ako. Kaya nagalit ako. Itinulak ko siya, nawalan siya ng balanse at tumama ang ulo niya sa kanto ng marmol na mesa sa sala. At doon siya namatay? Opo. Hindi na siya gumagalaw. Nang tingnan ko, hindi na humihinga. Nataranta po ako at hindi na alam ang gagawin. Sumingit si Attorney Fernandez. Ang kliyente ko ay walang intensyong patayin ang kanyang asawa. Ito ay isang malinaw na aksidente. Sumandal si Santos? Kung aksidente, bakit hindi ka tumawag ng ambulansya at sa halip ay inilibing mo siya sa pader? Isang kapitan na nakapatay ng asawa? Masisira ang buhay ko. Sino ang maniniwala sa akin? Umiyak si Jose. Ngunit para kay Santos, ang lahat ay tila isang scripted na pag-arte. Biglang nagtanong si Santos, Mr. Reyes, natatandaan mo ba ang kotse mo noong 2008? Natigilan si Jose. Kotse po? Ah, opo. Isang itim na Toyota. Kailan mo yon binenta? Nagkatinginan sila ng abogado niya. Pagkatapos po ng insidente. Luma na po kasi at sira-sira. Luma na, tumango si Santos. Sige, hanggang dito na lang muna tayo. Pagkaalis nila, agad na ipinahanap ni Santos ang sasakyan. Marco, hanapin mo ang registration. Nasaan na ang kotseng yon? Ayon po dito, sir. Binenta niya noong Agosto 20, 2008. 3 beses nang nagpalit ng may-ari. Pero buti na lang, buo pa. Ginagamit ngayon sa isang farm sa Batangas bilang panghakot ng pataba. Let's go, sigaw ni Santos. Tumawag ka ng Soco team. Makalipas ang 2 araw, narating nila ang isang liblib na farm sa Batangas. Sa tabi ng isang greenhouse, nakaparada ang isang luma at maalikabok na itim na kotse. Kupas at kalawangin, pero ang loob ay halos orihinal pa. Ito ngayon, sabi ni Dr. Ramirez ng Soco. Binuksan niya ang pinto. Kahit mukhang basura sa labas, maayos pa ang loob. Tingnan natin ang ilalim ng leather seat. Maingat na tinanggal ng team ang tahi ng upuan sa passenger side. Bumungad ang naninilaw na sponge. Luminol test. Ready? Ready, sir. Patayin ang ilaw. Sa dilim, winisikan ni Dr. Ramirez ng kemikal ang sponge. Ilang sandali pa, isang di kapani-paniwalang tanawin ang bumungad. Grabe! Bulong ni Sergeant Cruz. Mula sa ilalim ng sponge, isang matingkad na asul na ilaw ang lumabas hanggang sa ang buong upuan ay nagliwanag na parang binuhusan ng asul na pintura. Sa ganitong reaksyon, napakaraming dugo ang tumapon dito, sabi ni Dr. Ramirez. Maaring mapunasan ang ibabaw ng leather, pero ang dugong sinipsip ng sponge ay hinding-hindi mawawala. Sinuri ni Santos ang loob ng sasakyan at napansin ang isang lamat sa plastic panel ng pinto sa passenger side. Dr. Ramirez, tingnan niyo to. Bakas ng malakas na impact. May itinulak ng malakas papunta sa pinto o malakas na tumama ang ulo o katawan dito, sabi ni Cruz. Kung sa sala siya namatay, bakit may ganito karaming dugo sa kotse? Tama ka. Nagsisinungaling si Jose. Hindi ito aksidente. May nangyari sa loob ng kotse. Kinabukasan, kinumpirma ng DNA test na ang dugo ay kay Elena. Agad na ipinatawag ni Santos si Jose. Pagpasok niya, namumutla na siya. Inilapag ni Santos ang litrato ng upuang nagliliwanag sa dilim. Mr. Reyes, sabi mo sa sala siya namatay, di ba?
Nang makita ni Jose ang litrato, nanginginig ang kanyang mga mata. Ano yan? Ang kotse mo. Yung binenta mo pagkatapos ng krimen. Ang ganda ng luminol reaction, di ba? Inilapag ni Santos ang ikalawang litrato, ang basag na door panel. Napakaraming dugo ng asawa mo ang tumapon dito. Aksidente pa rin ba yan sa sala? Sinubukan pa ni Attorney Fernandez na sumingit pero pinutol siya ni Santos. Aksidente. Ganyan ba karami ang dugo ng isang taong patay na bago isinakay sa kotse? Ito ay ebidensya na inatake siya habang buhay sa loob ng sasakyan. Humarap si Santos kay Jose. Anong nangyari sa loob ng kotse? Habang humihingi ng tulong si Elena, anong ginawa mo sa kanya sa loob ng maliit na espasyong iyon? Nanginginig ang mga labi ni Jose. Ang kanyang perpektong script ng aksidente ay winasak ng isang lumang sasakyan na akala niya ay kinalimutan na ng panahon, oras na para sa huling laban. Umaga ng Agosto 24, sa laboratorio ng Soco, muling tinawag ni Dr. Ramirez si Santos. Sir, nahanap na natin ang relo. Ito na ang smoking gun, ang sirang relo na nakuha sa bangkay. Opo. Ang metal na relo na suot ni Elena, basag ang salamin at huminto ang mga kamay. Huminto ito eksakto ng 11:42 p.m. 11:42 p.m., inulit ni Santos. Eksakto sa oras na sinasabi niyang mahimbing siyang natutulog. At eto ang aabangan mo, sabi ni Dr. Ramirez. Itinuturo ang isang maliit na sample. Mula sa siwang ng riles ng upuan ng kotse, may nakita kaming mga durog na salamin. Nagmatch sa salamin ng relo ni Elena, 99.9%. Nagningning ang mga mata ni Santos. Malinaw na ebidensya. Ang relo ay nabasag sa loob ng kotse, hindi sa sala. Tama. Tumama ito ng malakas sa bakal na frame ng upuan, marahil habang nanlalaban siya. Checkmate, sabi ni Santos. Nang hapong iyon, ipinatawag muli si Jose. 7:00 ng gabi sa interrogation room. Mr. Reyes, huling pagkakataon. Talaga bang sa sala namatay ang asawa mo? Opo, mahinang sagot ni Jose. Natatandaan mo ba ang relo niya? Huminto ito ng 11:02 p.m. Eksakto sa oras na sinasabi mong natutulog ka. Sinubukan pa ng abogado niya na magdahilan, pero inilabas ni Santos ang litrato ng mga durog na salamin. Aksidente. Paano mo ipapaliwanag to? Mga piraso ng salamin mula sa relo niya nakuha sa riles ng upuan ng kotse mo. Nanginginig na ang buong katawan ni Jose. Ito ang totoong nangyari, sabi ni Santos. Sa loob ng kotse mo siya binugbog. Habang nanlalaban siya, tumama ang relo niya sa bakal ng upuan at nabasag. Eksakto ng 11:42 p.m. Hindi. Ang cufflink ang nagpapatunay na nandoon ka. Ang dugo sa kotse ang nagpapatunay na kasinungalingan ng aksidente sa sala. At itong sirang relo ang sumisira sa alibi mo. Napayuko si Jose. At inilabas ni Santos ang kanyang huling alas. At isa pa, yung packaging tape na ginamit mo. May nakuha kaming buhok ng Golden Retriever. Ang aso ng kabit mo, si Christina, nakadikit sa dulo ng tape. Sa sandaling iyon, tuluyan nang gumuho ang mundo ni Jose. Oo, pero hindi ko naman sinasadyang gawin yon. Bigla niyang sigaw. Ayaw niyang ibigay ang pera. Kung ibinigay lang niya ang passbook, hindi sana aabot sa ganito. Natahimik ang buong silid. 200,000 piso. Mahinang tanong ni Santos. Dahil sa perang, yon pumatay ka ng tao. Pera? Buhay ko ang nakasalalay doon. Araw-araw akong tinatawagan ng mga pinagkakautangan ko sa sugal, pinagbabantaan akong papatayin. Kaya nakiusap ako kay Elena. Ibigay mo sa akin ang passbook, babayaran kita ng doble. Pero alam niyo kung anong sinabi niya, para to sa pag-aaral ni Angela. Kahit mamatay ako, hindi ko to ibibigay. Kaya sa pilitan mo siyang isinakay sa kotse? Oo, tatakutin ko lang sana siya, pero ayaw pa ring bumigay. Asawa ko siya, pero mas pinili pa niya ang pera kaysa sa buhay ko. At habang nanlalaban siya, sinakal mo siya hanggang sa mamatay.
Hindi na nakasagot si Jose at isinubsob ang mukha sa mesa. Ang kamera sa itaas ay tahimik na nagre-record ng kanyang kasuklam-suklam na pag-amin. Ang maskara ng isang elite pilot at mabuting asawa ay tuluyan nang natanggal at ang lumitaw ay ang mukha ng isang sugarol na pumatay ng asawa para sa halagang 200,000 piso. Pinatay ni Santos ang recorder. Pagkatapos ng 6 na taon, ang katotohanang nakabaon sa semento ay sa wakas lumabas na. Sa harap ni Santos, hindi tagumpay ang kanyang naramdaman, kundi isang malalim na lungkot para kay Elena. Jose Reyes, inaaresto ka namin sa salang pagpatay at pagtatago ng bangkay. Gabi ng Hulyo, 15, 2008. Isang malakas na ulan ang humahampas sa bintana ng isang itim na kotse. Sa loob, mahigpit ang hawak ni Jose sa manibela. Sa tabi niya, nanginginig si Elena, yakap-yakap ang isang lumang bag. Elena, ibigay mo na ang passbook, isang beses lang, pagbigyan mo na ako. Hindi, para to sa pag-aaral ni Angela. Hindi para sa utang mo, sa sugal. 200,000 lang, mamamatay na ako sa kakahabol ng mga kolektor. Kung ibibigay ko to, babalik ka lang ulit sa kasino. Patayin mo na lang ako, pero hindi ko ibibigay ang perang to. Sa salitang iyon, nawala sa sarili si Jose. Sinong pinagsasabihan mo? Ako ang asawa mo. Ako ang kapitan. At ama ka ni Angela. Magising ka. Isang malakas na suntok sa dashboard. Mas mahalaga pa ba ang pera kaysa sa asawa mo? Pera? 3 taon kong pinaghirapan. Halos madurog ang mga kuko ko sa paglilinis. Sa isang iglap, hinablot ni Jose ang bag. Nag-agawan sila. Itinulak niya si Elena ng malakas. Tumama ang ulo nito sa pinto at ang braso ay humampas sa bakal ng upuan. Nabasag ang relo niya, huminto sa 11:02 p.m. Sa pagkalmot ni Elena sa mukha niya, nalaglag ang kanyang cufflink. Kinuha ni Jose ang kanyang kurbata at walang awang sinakal si Elena. Sabi ng ibigay mo na lang. Kahit nahihirapan ng huminga, hindi binitiwan ni Elena ang bag, ang kinabukasan ng anak niya. Ang kanyang dignidad. Nang tumigil ang paglaban, hinalughog ni Jose ang bag. Ngunit wala doon ang passbook. Ang tanging nahanap niya ay isang gusot na 1,000 pisong papel. Ito lang? Para dito? Sigaw niya sa wala ng buhay na asawa. 1 oras ang lumipas, isinilid niya ang bangkay sa trunk at nagmaneho papunta sa construction site. Sa dilim, kumuha siya ng lona at tape mula sa bodega. Binalot niya ang bangkay at inihulog sa pundasyon. Hindi niya namalayan ang nalaglag na cufflink o ang buhok ng aso sa tape. Naghalo siya ng semento at ibinuhos ito sa ibabaw ng bangkay. Wala nang makakaalam. Umalis ka lang ng bahay. Sa loob ng 6 na taon, sa tuwing titingnan niya ang pader, napapangiti siya. Akala niya, perpekto ang kanyang krimen. Ang hindi niya alam, ang passbook na kanyang hinahanap ay nakatahi sa loob ng bulsa ng lumang winter coat na 10 taon nang suot ni Elena. At para sa 200,000 piso, sinira niya hindi lang ang buhay ng asawa niya, kundi pati na rin ang sarili niya. Disyembre 15. Sa korte, si Jose Reyes ay hinatulan ng habambuhay na pagkabilanggo, walang parole. Sa buong paglilitis, walang bakas ng pagsisisi sa kanyang mukha. Sa likod ng korte, tahimik na umiiyak si Angela. Ang hustisya para sa kanyang ina ay nakamit na, ngunit ang sakit ay mananatili. Ang retaining wall ay tuluyan ng giniba. Ang mga labi ni Elena ay na-cremate at inilagay sa isang sementeryo na nasisikatan ng araw, Marso 2015. Sa isang universidad, nakapila si Angela sa cashier. Hawak niya ang perang pinaghirapan niya at ang 200,000 piso na iniwan ng kanyang ina. Enrollment fee po. Nang matanggap niya ang resibo, napaluha siya. Ang papel na iyon, nakatumbas ng buhay ng kanyang ina, ang nagbukas ng pinto para sa kanyang kinabukasan. Nang hapong iyon, dinalaw siya ni Captain Santos sa campus. Inabot niya ang isang kahon. Ang sirang relo ni Elena,
Gusto mo bang ipaayos? Tanong niya. Umiling si Angela. Hindi po. Itatago ko po siyang ganito para hindi ko makalimutan ang oras na ipinaglaban ako ni Mama. Sa sementeryo, dinala ni Angela ang kanyang resibo at isang mamahaling cake na laging tinititigan lang ng kanyang ina noon. Mama, nakapasa po ako. College na ako. Humagulgol siya. Eto po, yung cake na gusto mo. Huwag ka nang magtipid diyan. Maging masaya ka na. Mahal na mahal kita, Mama. Isang buwan ang lumipas. Sa lugar kung saan dating nakatayo ang pader, isang maliit na ligaw na bulaklak ang sumibol mula sa siwang ng mga bato. Maliit, ngunit puno ng buhay. Sa itaas, isang eroplano ang lumipad, gumuhit ng puting linya sa asul na kalangitan. Ang langit na dati pag-aari ni Jose, ngunit ngayon ay hindi na niya maaabot. Ang kasakiman ay matigas na parang semento, ngunit sa huli, ang pag-ibig pa rin ang sisibol at magbibigay liwanag sa mundo. Salamat sa pakikinig sa kwento ngayong araw. Kung mag-iiwan kayo ng komento, malaking tulong po ito. Naway magkaroon din kayo ng kapayapaan sa inyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like. Salamat po.